Hello guys! Welcome po. Ika-card reading naman tayo ngayon. Para to sa mga single, okay? So ngayon itatanong natin may himala pa bang darating sa love life mo? Okay? Meron pa bang darating sa love life mo? Okay, yung susunod na darating sa buhay mo, meron pa ba? So ito yung pile 1, at yung pile 2. So pwede rin pumili kayo sa mga bracelet Ito yung pile 1, ito yung pile 2. Okay? So, start na tayo. So, unahin muna natin tong si pile 1. Sa tabi ko lang to. Ayan. Pile 1. May himala pa bang darating sa love life mo? Meron bang susunod? Or may parating na ba? Kuha tayo ng 6. Okay. So, ayusin lang natin Meron ka ditong Devil, 5 of Wands, the High Priestess, 8 of Pentacles, 10 of Cups, and Death. Tapos, meron kang Oracle card na Phoenix Seduction. Meron ditong Moon Energy. May adjustment, delayed. Gusto niyo November. Merong March. Pwedeng important na buwan to. Practice self-reflection. At true love. So, lumabas ang true love. Okay. Kita niyo ba? Ayusin ko lang ha. Ayan. So, ayusin ko lang ha. Ayan. So, dito, lumabas si Devil. 5 of Wands, High Priestess. Kung titingnan para ba tong pwedeng yung parating sa'yo, meron tong matinding attraction sa'yo. Okay? Kasi lumabas ang the devil dito. Kung titingnan dito, para bang temptation or pwedeng isang connection na mahirap kalimutan. Okay? Yung parating sa'yo. So, meron lang konting paalala. Para bang pinapaalahanan ka dito na suriin kung healthy ba tong connection na papasok sa'yo or unhealthy. Kasi yung the devil kasi nangangahulugan din kasi yan ng toxic or mga yung bang tipo na hindi magandang pattern, okay? Pero ganun pa man kailangan mo lang dito na kung sa tingin mo kaya pa kung ito yung para sa'yo, so go on. Pero kung pakaramdam mo na parang toxic lamang din to, ikaw pa rin yung magdidesisyon Kasi nakikitaan ko dito pwedeng sobrang attraction ng taong ito sa'yo or pwede rin ikaw sobra yung attraction mo dito sa taong ito. Okay? So, nakikitaan ko lang dito sa 5 of Wands. Pwedeng sa umpisa pwedeng away kayo or magsimula kayo sa away, competition, ganun yung peg. Kaya lumabas din sa the devil para bang nakikipag kayo, competition sa isa't isa or pwedeng sa unang pagtatagpo nyo ay hindi agad maganda yung encounter, mga ganun So, lumalabas dito na hindi pagkakaunawaan pero kailangan lang tong malampasan, okay? Bago dumating yung inaasahan na pagbabago. So, dito sa the High Priestess and dito sa 8 of Pentacles,
Kumbaga ano, sa high priestess kasi lumalabas dito yung malakas yung intuition mo, okay? So, magtiwala ka sa iyong intuition ha. Kumbaga, may mga bagay na hindi, alam mo yun, yung bang tipo na hindi ganap na naipapahayag agad ano. So, huwag kang magmadali sa isang sitwasyon. Kumbaga, pag-aralan mo, halimbawa, for example, na may bagong papasok sa buhay mo, kilalanin mong maigi, okay? Obserbahan mo siyang maigi, tingnan mo yung kilos, galaw niya, kung paano siya lumapit sa'yo, okay? So, nakikita ko dito, sundin mo yung intuition mo, magtiwala ka palagi sa kutob-kutob mo, okay? So, dito ano, lumabas ang 8 of Pentacles and 10 of Cups. Kumbaga ano, yung pag-ibig kasi, kailangan din ng effort. Number 1 yon. Kapag halimbawa, papasok ka sa buhay mo, syempre tingnan mo kung mag-e-effort siya sa'yo. Pwedeng subukan mo, okay? So, tingnan mo kung makakapasa siya sa mga pagsubok mo. Kasi dito, nakikitaan ko dito, dun mo kasi makikita yung tibay ng connection kung meron siyang consistency. Kung siya ay dire-diretso na yung bang dire-diretso na kunin yung loob mo, yung puso mo, dire-diretso siya sa ginagawa niya sa'yo, mga ganun ano. So, dito kailangan mong malaman kung matibay ba yung pundasyon na inaasahan mo dito sa taong ito, ganun. So, dito sa Ten of Cups, ano, isa din ito sa pinakamagandang card kasi ito yung nagpapahiwatig ng emotional fulfillment. So, ibig sabihin ano, pwedeng nagpapahiwatig to na pwedeng maging kang masaya sa kanya or makaramdam ka din ng kapayapaan sa taong ito or pwedeng masabi na pangmatagalang connection, okay? Kasi 'di ba yung iba naman sa inyo, sa isang relasyon naman hindi naman una agad close agad ano, yung iba pwedeng nagkakaroon ng unang encounter na magkaaway pero habang tumatagal ay mas magiging okay na, gano'n ano. So, dito 'no, nakikita ko rin din 'tong death. Hindi naman 'to yung literal na kamatayan ano, kumbaga dito sa death puwedeng sabihin na meron lang lumang cycle na matatapos, okay? Para bang magkakaroon ka dito ng, yung simulang yugto, panibagong yugto, gano'n. So, lumalabas dito na merong parating na panibagong pag-ibig sa buhay mo, okay? Fresh start, gano'n. Gano'n yung peg nito. Kumbaga dito ano, dito sa self-reflection, habang mas nakikilala mo yung sarili mo, mas naaakit mo yung tamang tao. Ito lang yung nakikita ko. Or sabihin na mas maaakit mo yung tamang relasyon na inaasa mo. Kasi meron kang madidiscover sa sarili mo at nagkakaroon ka dito ng self-awareness sa gusto mong mangyari. Ano? Para bang may paglago na magaganap sa'yo. Okay? Then, sino ba yan pinitong Phoenix? Kumbaga sa Phoenix, ano, merong renewal na nangyari sa'yo. Pwede nagkakaroon ka ng panibagong mindset dito. Healing, yung iba sa inyo, or pwede rin narito ka sa pagbangon mula sa nakaraan. Okay, kung meron ka mga masasakit na experience or masakit na karanasan, ano, para ba nagkakaroon ka ng panibagong parang pagbabago, okay? Panibagong pag-iisip, okay? Change mind or pwede rin rise from ashes, parang renewal or growth ang nangyayari sa'yo rito. Ito lang yung nakikita ko dito, no? Kaya lang dito meron seduction eh. Meron lang nakikitang third party involved. Pero kung titingnan ano, yung iba sa inyo parang susubukin ka rin dito. Kaya, kailangan mong siguraduhin or kilalanin tong taong ito, okay, kung walang sabit, okay? Kasi itong tao na to pwedeng mahilig to sa hooking up or yung bagang tagpo-tagpuan, tapos may magaganap, ganon. So, dito kailangan mong kilalaning maigi kung sino tong makakausap mo, kung sino tong papasok sa buhay mo, kung wala ba tong sabit, kasi pwedeng matukso ka rito, okay? Yung iba sa inyo 'no, so hindi halos lahat, meron lang konting
babala, okay? So dito 'no, merong moon energy is amplifying the situation. Kumbaga dito mas magiging malakas yung emotion mo 'no, at nakikitaan ko dito ito yung panahon na puwedeng mas tumataas yung intuition mo, mas nagiging malakas yung pakiramdam mo kasi lumabas din itong High Priestess ano. So nakikitaan ko lang din dito sa card na 'to. Kaya dito sa Phoenix, parang sinasabi dito na baguhin mo yung mindset mo dito kasi merong adjustment must be made. So kailangan dito ng pagbabago, okay? Kumbaga kailangan mo magkaroon ng panibagong mindset dito para kung ano man yung sitwasyon na makakamit mo, mas maging maganda yung resulta, okay? Ito lang yung mensahe dito 'no. So merong November, March, puwedeng ito yung buwan na yung merong development na mangyari or puwedeng makilala mo 'tong taong ito or puwede ring ipinanganak ito ng November 25 or March 17. So puwedeng ito rin yung unang buwan na magkakakilala kayo, magkakatugpo kayo o magkaka-inlaban kayo, okay? So meron ditong buwan na puwedeng matagpuan mo 'tong taong ito sa mga buwan na 'to or puwede ring birthday mo 'to, okay? So ito lang yung nakikita ko dito 'no. So lumabas itong true love. Kumbaga ay pasensya na utol ako. True love, this is the romance of a lifetime. True and lasting love is here for you. So ang ganda ng mensahe, para bang nagpapahiwatig ng possibility na isang tapat na lalaki, babae ang darating sa buhay mo, yung masasabing pangmatagalan na connection, okay? So kung ano man yung kasarian mo, okay? Kasi yung true love naman wala naman yan sa estado ng kasarian ano, kung ano man yung kasarian mo, basta totoong pagmamahal, yun na yun, okay? So nakikitaan ko lang dito ano, mukhang meron lang ditong himala na papalapit sa'yo. Kumbaga darating 'to kasabay ng personal transformation mo. So kapag binatawan mo na yung alam mo yung mga bagay na hindi nakakabuti sa'yo at nagtiwala ka sa intuition mo 'no, mas magiging bukas kasi yung daan para sa isang mas malalim na connection, okay? So, nakikita ko dito mas matured kasi yung parating sa'yo at mas tunay na uri ng pag-ibig yung darating, okay? Kasi dito nagtapos ka sa true love at ito sa Ten of Cups dito, no? So, may Ten of Cups sa true love. So, nakikita ko dito positive, okay? May pag-asa na parating at puwede ring masayang love life na yung parating sa buhay mo, okay? Ayun, ito lang yung mensahe, okay? Ayan, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace. Hi, file 2. Ito yung napili mo. So, titingnan natin kung may himala bang paparating sa love life mo. Ayan, ito yung nakuha mong bracelet. Give me the message. May paparating bang love life sa buhay mo? So, meron ka dito na 6 of Swords, Reverse,
8 of Swords reverse, Emperor reverse, 2 Pentacles reverse, the Devil reverse, and the Hangman upright. Lahat naka-reverse. Tapos dito, take responsibility for your action and emotion. Meron ka dito, stay optimistic, be present, partying, abundance. Sometimes in the future, next couple of weeks, yung iba sa inyo. So, dito, no, the situation requires all your energy and time. The situation is safe. Safe siya. So, dito, no, lumabas itong si Six of Swords reverse at itong si Eight of Swords reverse. So, ito yung napili mo, no. Ikaw, meron ka mga, para bang ikaw yung tipo ng tao na may experience ka sa nakaraan na parang nahihirapan kang tuluyang iwan to. Kasi lumalabas dito na meron pang natitirang emosyon na kailangan na maghilom ka rito, okay? Pero dito, no, sa Eight of Swords, maganda tong senyales kasi nangangahulugan na may paglaya na mangyayari at magaganap sa'yo. Kumbaga, unti-unti kang makakawala sa self-doubt mo dito. At merong mga limitasyon na pwede nang, alam mo yun, pwedeng meron kang limitasyon na matagal na pumipigil ba sa'yo. So, nakikitaan ko dito, no, para bang ito na yung time para pakawalan yung sarili mo, okay? Lalo-lalo na dito sa Six of Swords. Para bang ikaw na naiisip mo na dito na kailangan ko nang mag-moving forward, kailangan ko nang mag-moving on, ayoko na magpagapos sa nakaraan. Pwedeng ganun yung energy mo, okay? Kung meron kang kung meron kang bad experience sa nakaraan or kung hanggang ngayon parang hirap kang makarecover sa past mo, okay? So, hindi halos lahat sa part na to. So, nakikitaan ko lang din dito sa The Emperor reverse, meron lang pinag-iingat dito, no? Kumbaga, mag-ingat ka kasi pwedeng meron ditong sobrang controlling or pwedeng merong tao na maaring emotionally yung bang tipo na hindi siya matured mag-isip, ganon. Pwedeng meron ka sa buhay mo, pwedeng nasa environment mo or pwedeng sa paligid mo na gusto niya control ka, pwedeng family members, friends, So, nakikitaan ko dito, kailangang balansihin, yung iyong boundaries. Para bang tinuturuan ka dito na kailangan mong magpasya sa sarili mo at hindi ka kailangang controlling ng iba, ganon. So, dito sa Two of Wands, nakikitaan ko dito na meron lang mga konting pag-aalinlangan, para bang nag-aalinlangan ka kung ano ba yung mga susunod mong hakbang, ganon. Yung parang ganito yung energy mo. Ano kayang gagawin ko? Ano kayang susunod kong hakbang na gagawin? Meron pa bang darating sa akin? Ano bang kailangan ko pang baguhin or gawin? Mga ganun, no? Para bang nag-iisip ka rito. Ganun yung energy mo. Pero dito, sinasabihan ka dito na huwag mong hayaan na pigilan ka ng takot, Kapag halimbawa, meron kang gustong gawin, meron kang gustong subukan, go lang, try mo, okay? I-experience mo yan habang bata pa, no? So, dito, lumabas ang Devil Reverse. Isa itong napakagandang card kasi naka-reverse na siya. Like, para tong freedom, okay? Parang paglaya sa isang sitwasyon na matagal nang gumagapos sa'yo. Ganon. So, nakikitaan ko dito, para bang pinutol mo na yung unhealthy attachment, yung mga toxic cycle na naranasan mo, or pwedeng sa mga negatibong pattern. Parang kinakat mo na to, okay? Parang energy mo dito, ayoko na ng toxicity sa buhay ko, okay? Kaya lumabas itong The Hangman, para bang hinikayat ka dito na maging
mapagpasensya, 'no? So, may mga bagay na gumagalaw sa'yo na tila pakiramdam mo mabagal ba or puwede ring, nagkakaroon ka dito ng panibagong pananaw or puwede ring darating ka sa gano'n ano, na parang naiiba na yung mindset mo, okey? Para bang meron dito nakatakda sa'yo na magbabago ka, okey? So, dito lumabas itong take responsibility for your action and emotion, okey? So, dito 'no, ito yung tunay na pagbabago, eh. Para bang magsisimula ka dito, para bang magiging kang responsible sa sarili mong emosyon, sa sarili mong desisyon. Kumbaga dito kung makikita mo dito parang may kinat ka. Para para bang halimbawa meron ditong gusto na masira yung emosyon mo, di tuloy-tuloy itong, nababagsak pero ikaw na mismo yung pumigil dito. Yung bang tipo na for example meron ditong gustong magkontrol sa'yo pero ikaw na rin yung magdidikta na kaya kong magdesisyon para sa sarili ko, okey? So gano'n ka dito, para bang ikaw na yung magdedesisyon. Hindi mo kailangan na kontrolin ka ng iba sa paligid mo, gano'n. Para bang alam mo na sa sarili mo kung ano yung dapat mong gawin, ganyan. So dito 'no, meron ditong stay optimistic, para bang meron ditong nakasulat ano, message na positive thinking and faith will bring romance into your life. Para bang positive na pag-iisip yung magaganap dito 'no, at kailangan mo lang din manampalataya or puwede ring yung pananampalataya mo yun yung makakatulong sa'yo upang makaakit ka ng mas magandang pagmamahal sa buhay mo 'no. So, kaya kailangan optimistic ka palagi, okey? Be present. So, you will attract love by enjoying your life as it is wherever you are, be older. So, nakikitaan ko lang dito mas naaakit mo kasi yung ano, yung tamang tao 'no. Kapag tunay mong ini-enjoy yung buhay mo, okey, lalong-lalo na sa kasalukuyan na ngayon ano. So, be present, manatili ka sa ngayon, okey? Magsaya ka, i-enjoy mo yung buhay mo, ganyan. Ayan, gano'n. So, dito partying, time with friends, having fun, happily single, living in the moment. So, i-enjoy mo yung happily single mo, 'yan. Ito lang yung minumungkahi ano, kasi the more na ini-enjoy mo yung sarili mo, okey, may bagong connection na darating yan, eh. Kasi para bang kapag hindi mo hinahanap, kusang nadating, gano'n. 'Pag hinahanap mo naman, napakailap. So, ngayon dito 'no, i-enjoy mo kung ano yung meron ka ngayon ano. Kumbaga i-enjoy mo, magsaya ka, living in the moment ngayon. So, dito 'no, magsaya ka kasama ang kaibigan mo, family, i-enjoy mo yung pagiging mong single, okey? So, dito 'no, abundance, kumbaga sa abundance papasok yung mas positive energy. Puwedeng may ma-manifest ka dito, merong mga blessing na paparating, merong fulfillment na habang nagiging kang positive mindset dito 'no, para bang mas lalong naa-attract yung blessing sa buhay mo. So, the more na nagpapasalamat ka din sa mga blessing na dumarating sa'yo, doble-doble rin yung papasok sa'yo, okey? Ayun. So, nakikitaan ko dito sometime in the future and meron din dito next couple of weeks ano, puwedeng may senyales na maaaring may movement or puwede ring development sa loob ng susunod na ilang linggo, okey? Bagaman mas malaki yung pagbabago kung mas alam mo yun, yung unti-unting mag-unfold ito, para bang hayaang natural, gano'n. Huwag madaliin, hayaang kusang dumating, gano'n. So, mas maganda yung gano'n. Kumbaga, meron lang ditong konting senyales na merong movement, merong pagkilos, paggalaw na paparating sa'yo, okey? Merong pagbabago na mangyayari sa'yo. So, this situation requires all your energy and time. Kumbaga, kung may relasyon or connection na gusto kang mangyari or gusto mong mabuo ano, kailangan ito ng tunay na effort at commitment, okey? Kaya siyempre ikaw pa rin naman yung magdedesisyon, halimbawa may papasok sa buhay mo, new person. So, ikaw yung magpapasya kung papapasukin mo talaga 'to sa buhay mo. Kaya lang kailangan mo din obserbahan kung ano ba, good ba 'to, bad ba 'to, itong taong ito para sa akin, gano'n. So, dito ano, kailangan mo ng mahabang oras, hindi ka kailangan na magmadali, okey? Pag-aralan mong maigi or, yung mag-ingat din ano, kung meron man darating, kilalanin maigi. Yun lang yung
pinaka sinasabi dito. So, nakikitaan ko dito, yung this situation is safe para naman dito, ano, parang situation naman, I mean, ano, this situation is safe. Kumbaga dito, nagbibigay ito ng reassurance na, alam mo yun, wala kang dapat katakutan kung kikilos ka ng tamang pag-iisip at bukas yung puso mo, no? So, dito, kahit ano man yung mangyari, basta't bukas yung puso mo at tama yung gagawin mo, ligtas ka. Okay? Kasi ikaw naman yung makakaramdam niyan, ano, kung safe ba tong taong ito, kung safe ba tong papasuking mong connection. Okay? So, ikaw yung makaka-feel dyan kung okay ba yung tao. Pero dito, lumalabas naman na safe naman. Okay? So, dito, no, may possibility, pasensya na utal ako, may possibility, yan. May posibilidad na may positive na pagbabago pagdating sa love life mo. Okay? Para bang magsisimula ka muna sa paglaya. Mula sa mga masasakit na experience mo dito. Okay? Makikita mo dito lahat naka-reverse then the devil. May paglaya na mangyayari sa'yo rito. Medyo mabagal lang pero nakikitaan ko dito na magiging okay lahat, ano. Kasi matututo ka ngayon sa present na ito, no, para bang nagiging kang positive ngayon, alam mo kung ano yung gusto mo, bukas yung pagbabago sa buhay mo, mas lumalapit ka sa isang healthy at stable na uri ng pag-ibig kasi alam mo na kasi kung ano yung ninanais mo. Okay, kapag patuloy ka talaga na nagiging yung bang tipo na minamahal yung sarili mo, the more na na-attract mo yung taong okay para sa'yo. Okay? So, nakikita ko dito, meron kang personal na paglago na nangyayari sa'yo. Kasi dito sa abundance, nagkakaroon ka ng positive mindset at namamanifest mo kung ano yung hinahangad mo. Pwede iba sa inyo, mas priority mo muna yung iyong kabuhayan, yung iyong stability. Yung iba sa inyo, pwedeng ito muna yung sinusiguro mo. Okay? Yung parang ina-assure mo sa sarili mo. Ganon. Para bang ito yung gusto mo munang mangyari, yung maging masagana, maging maayos, maging stable, ganyan. Yung maging masaya, ma-enjoy yung buhay na meron ka ngayon. Yung hindi ka nagmamadali kung meron man darating. Kung meron man dumating, edi himala para sa iyo yun. Ganon. Ganon lang yung energy mo. Okay? Ngayon, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace.